Baka gusto niya itong bilhin ni ano to ng amo ko, ibinta niya to. Ilan yung distansya niya galing dito sa primary valve sa dito niya tapos dito, okay, para hindi tutukod yung push rod niya kasi wala. Hello mga boss, magandang umaga sa inyo. So ito yung brake master assembly ng Hyundai Tucson. So matagal ko na tong hinanap ang parts na to kasi sobrang hirap maghanap ng parts ng ano, ganitong klaseng sasakyan. Ano kasi to 2006 model na Hyundai Tucson. So yung brake master nito ay palitan ko na lang kasi sobrang lalim ng brake niya. So singaw siya. O minsan kasi pag nagda-drive ako nito ay ano ako, medyo kabado tayo mga boss kapag malalim yung brake natin. So kailangan pa nating i-pump para tumaas yung brake. So ito na siya. So malayo ang in-order natin sa eb.com ko to nabili. Kasi hindi available dito sa Cebu at sa Manila wala rin. So nakabili tayo pero hindi siya original, ano siya? Hindi siya genuine parts, OEM siya. Pero okay naman, wala nang ano. Subukan natin mga boss. Kaya pakita ko sa inyo mamaya kung paano ako magsukat ng ano, yung pusra doon sa ano, yung pusra doon sa brake poster or sa hydroback. I-check natin kung ano ba yung tamang clearance niya. Ang gamitin natin mga boss ay Vernier caliper lang kasi wala akong ano, yung H na special tools sa pangsukat ng pusrad ng brake. So yun, para accurate yung pag ano natin ng pusrad. Minsan kasi tumutukod yan, so kailangan isusukatin natin ng mas ano, okay lang na hindi siya masyadong perfect, at least approximate siya. So okay, so bago natin gawin yan, tanggalin muna natin yung ano, yung kanyang mga nakaharang dito, air cleaner, battery, tsaka ito intake duct hose. Siyempre kailangan natin tanggalin yung battery negative kasi magtatanggal tayo ng mga sakit dito. So iwasan natin kasi sensor to, so patungong computer to sa ECU. Okay mga boss, ngayon mga boss, tanggalin natin yung ano, intake duct. Tanggalin natin. So ito yung kanyang intake hose. So yung battery negative lang mga boss, okay na to. So okay lang na hindi natin i-pull out yung battery. Tapos tanggalin natin yung sakit ng MAF sensor. Ito yung MAF sensor nya, tanggalin natin yung sakit. Yan yung kanyang hose ng ano. Siyempre tatanggalin natin yung wire ng kanyang, para sa kanyang ano, indicator ng brake fluid. Tulos dito, hayaan ko na lang na tatagas ang fluid dito mga boss. Luma naman ang fluid na to, so palitan ko na lang ng bago.
Action. So ito na siya mga boss. So grabing tagas niya sa ilalim oh. Singaw na singaw talaga. Ito siya mga boss, pakita ko ha. Ayan. So grabe basang basa yung hydrovac natin. So dito i-check ko yung ano natin, yung i-check ko yung kanyang bolt hole ng master kung kasya ba. Oh, kasyang-kasya mga boss. 100% kasya. Okay. Basta may VIN number lang sigurado. So dahil alas 12 na mga boss, siyempre kain muna tayo. So hello mga boss, nandito na tayo no. So ang gagawin natin dito mga boss ay mag-check ako ng dip ng ng ating primary valve. So dito kasi lalapat yung push rod natin. So ganon, para hindi tumukod kailangan makuha natin yung kanyang distance galing dito, yung distance dito saka dito. So susukatin natin ang caliper lang, wala akong special tools. Sukatin natin dito mga boss yung distance dito at saka dito, tapos yung distance niya sa ilalim galing dito na distance niya sa kanyang primary valve sa pinaka niya dito. So i-minus mo yun, so yung kanyang difference niya, yun yung height yun yung travel ng push rod na galing dito sa surface na to, kasi dito lalapat yung hydrovac eh. So yung push rod doon sa hydrovac dapat hindi tutuko dito sa kanyang primary valve. So i-check natin mga boss kung ilan yung distansya niya galing dito sa primary valve sa dito niya tapos dito. Okay, para hindi tutukod yung push rod niya. Wala kasi tayong tools na pang yung H na pakita ko lang sa screen, wala tayo nun. So ito lang gagawin natin. Unang-una mga boss ay i-check natin kasi ito yung gagamitin ko dito, wala akong ibang no. So i-check ko siya dito. Sandali lang, medyo madilim tayo mga boss. Yan. So i-check natin, ito yung gagamitin ko sa pag-check ko ng yung height ng dito sa kanyang primary valve sa ilalim. So susukatin ko muna ng caliper to kung ano yung niya, yung thickness niya. So yung thickness niya mga boss ay nasa 0.7. Sandali. So yung thickness niya dito mga boss ay nasa 0.5 mm. So ito yung i-minus natin mamaya. So 0.5 mm. .5 mm. Okay. So kailangan marunong din kayong magbasa ng caliper mga boss. Nasa 0.5 mm tayo. Ngayon, i-check natin yung dip nito. So siyempre wala tayong tools, special tools. So gagamitan na lang natin ng burner caliper. Ito siya mga boss. Sukatin natin yan dito. Sandali yung makita nyo yung kanyang sukat sa ilalim, yung dip na yan. Sandali.
Parang nahirapan tayo ah. Yan. So yung sukat natin mga boss ay nasa 29 mm. Nasa 29 mm siya mga boss. Okay, hindi ito accurate mga boss pero approximate ito. So sa Bisaya pa mga boss, dul-dul sa tinuod ba. Okay. So yung sukat niya, sandali, parang mali ako kanina. Yung sukat niya ay nasa, hindi umabot ng 29 pala. So yung sukat na yung mga boss ay nasa 28.6. So 28.6 mm. Nandito niya 28.6 mm. Yung sa ano to, primary valve. So dito naman sa ang pangalawang sukat natin dito mga boss, sa surface ng kanyang flange dito at saka dito sa top. So i-minus natin ito mamaya. So hindi na kailangan ito. Ito lang. Susukat niya mga boss ay nasa 17 mm siya. 17 mm. So, ulitin natin. 17 mm mga boss. Wala siyang hakso ah. Wala nito. So 17 mm. So ito yung i-minus natin para makuha natin yung kung ilan yung height ng push rod na i-adjust natin doon sa hydrovac. So ipapakita ko mamaya ang pagsukat doon. So sandali lang. Minus natin kasi itong 28.6 ito yung deep dito. So na may kasama siyang hakso. So yan. Tapos ito namang isa 17 mm. So walang hakso to dito to sa surface ng ano. Dito kasi yung lalapat na sa hydrovac. Dito yan 17 mm. So minus natin, ang resulta niya ay 11.6. So ngayon dahil yung ano natin, yung 28.6 ay meron itong hakso. So minus 0.5 mm. So kaya yung natira is 11.1. So ito yung height ng push rod na kailangan natin doon sa ano, sa hydrovac. So 11.1 mm dapat yung kanyang protrusion. Okay mga boss. So nakuha nyo ba mga boss? So pwede nyo ulit-ulitin yun. So dito. So nandito yung hydrovac nya. So dapat makuha din natin dito yung height ng ano, ng protrusion ng ano, yung kanyang push rod 11.1 mm. So kailangan nating i-adjust to para hindi siya tutukod. So dito tayo magsusukat mamaya. Okay, siguro hindi ko na lang ipakita no, kasi medyo mahirap, walang taghawak ng camera. So basta i-adjust natin. At pag nag-adjust tayo dito, dapat isali mo to sa ano, i-minus mo siya kasi ang thickness nito ay 0.5 mm. Okay. So ito na siya mga boss. So naikabit na natin yung kanyang adapter. So hindi lang ito simpleng adapter, mayroon din itong magic valve sa ilalim. So nilinisan ko na kanina to. So, kabit natin mga boss. Yan.
Tapos pag natapos natin tong ano, malagyan ng fluid, bleedingan, tsaka i-road test natin. Tingnan natin yung kanyang performance kung maganda na ba yung brake. Okay. So, so yun na mga boss, no? Tapos na natin naikabit, tapos na-bleedingan na natin to. So madali lang naman mag-bleeding mga boss, kaya di ko na lang itinagita. So ngayon ay root test natin to. Okay, ayun na mga boss, mag-root test tayo mga boss. Yan, itaw ya. So subukan natin mga boss kung maganda ba yung kanyang ano. Pabalik na tayo mga boss sa ating pinanggalingan mga boss. Ang ganda ng shifting ng ano nito, walang delay ang transmission na to. Kahit medyo luma na ang unit na to, pero maganda pa rin yung kanyang shifting niya. So on time yung gear shift niya sa automatic transmission, walang shift shock. Baka gusto niya itong bilhin ni ano to ng amo ko, ibinta niya to. May gustong bumili dyan,